Ang pagtatangka ng isang lalaki mula sa Connecticut na mabuhay noong nakaraang buwan ay mabilis na nauwi sa kanyang pagtakas para iligtas ang sariling buhay. Gusto ko lang sanang protektahan ng girlfriend ko kasi naglabas siya ng baril at natakot talaga ako para sa buhay ko. Iyan ang kwento niya, sabi niya. Sabi niya may naglabas ng baril, Fla. Tapos umalis na siya dito. Hindi, umalis siya kasi siyang gumawa ng pero. Ngayon, ang mga pulis na lang ang nag-aayos ng gulo. Sige, hindi ko talaga alam ang nangyayari pero matutulungan kita. Hindi, nandun siya. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Mills. Pagdating ng pulis sa Taco Bell sa Southington, Connecticut, matapos ang siyam na isang call, nakita nila ang kotse na may sira ang gulong at may pinsala sa harap. May narinig silang umiiyak na babae at maraming ulat tungkol sa kutsilyo at baril sa lugar. Agosto 23, 2023 sa Southington, Connecticut, tapos na ang 11:15 ng gabi. Nang pumunta ang mga opisyal ng Southington Police Department sa lokal na Taco Bell. May masamang ulat kami tungkol sa baril. Hinukot na lalaki ang kutsilyo sa amin. Yung lalaki sa kotse na yon? Yung lalaki sa kotse na yun? Oo. Sabi niya may isang tao sa kotse na to ang naglabas ng baril. Akin ang kotse na yan. Hindi. Hindi. Sige. Sinabi ng mga empleyado ng Taco Bell sa pulisya na isang customer sa drive-thru na kinilalang si Jonathan Jenkins, 21 taong gulang, ang nagbanta at hinabol pa sila gamit ang kutsilyo dahil tumanggi silang bigyan siya ng libreng pagkain. Pero giit ni Jonathan, kabaligtaran ang nangyari. Ayon kay Jonathan, tumanggi raw ang mga empleyado na ibigay sa kanya ang pagkaing binayaran niya. Tapos sinabi pa raw ng mga ito na kukuha sila ng baril at babarilin siya. Habang iniimbestigahan ng pulis ang katotohanan, pinaghiwa-hiwalay nila ang mga kasama ni Jonathan sa sasakyan, ang nobya niya, si Clifford na kapatid niya, at isang di pa kilalang kaibigan. Habang kinakausap si Jonathan ng mga pulis, lalaman na dati na rin siyang naharap sa kanila. Kayong tatlo, maupo kayo dyan. Kasama rin po ako, tama po. Umupo ka. Sa palagay ko tungkol ito sa mobile order system. Umupo ka. John, umupo ka na lang. Johnny, umupo ka. Johnny, kilala mo ako. Alam mo, hindi ako nabibiro. Tinutukan kami ng baril, sir. O, titignan namin sino ang kumuha ng kutsilyo. Wala po, sa tingin ko may laban dito. Sandali lang, lahat kami. Sige. Magaling. Lahat tayo ay nasaan ang kutsilyo? Wala namang kumuha ng kutsilyo. Sumpa ko sa Diyos. Johnny, kunin mo siya. Johnny, upo ka dun sa isla na yon kasama ang pulis na yon. Hoy, bumalik ka sa kotse at umupo ka. Pakiusap. Pakiusap. Yari, kapkapan mo siya. Siguraduhin mong wala siyang kutsilyo. Gusto ko ang nanay ko. Anong nangyayari? Uy, may nilabas ng kutsilyo o baril. Sige, halin doon. Mga tao sa Taco Bell. Ilarawan ng gumawa nito, umupo. Parang lalaki siya na may... Parang maikli, sa salat lang ho, ayos lang. May dala ka bang kutsilyo? Wala akong dala. Ano ang sa bulsa mo? Tara. Hindi, sumusumpa ako sa Diyos. Sige. Sino ang nagtutok ng baril sa'yo? Ano itsura niya? Sino? Tumingin ka dito. Kausapin mo ako. Mukhang may tattoo siya. Ano tattoo? Sige. Tama siya, pinoprotektahan ko lang girlfriend ko kasi naglabas siya ng baril at natakot ako sa buhay ko. Sige. At ano pa? Itinutok mo yun sa'yo? Tumakbo siya papunta sa kanyang kotse, 'di ba? Habang ako ay papunta na, parang liliko. Ganito siya. Parang tumakbo siya tapos parang kumuha siya ng baril at parang gusto kong umiwas kaya gusto kong dumaan dito. Para umiwas. At nabangga ko yung gilid doon, yung kanto ng bangketa doon. Parte ba ito ng kotse mo dito? Oo, kotse ng girlfriend ko ito. Hindi ko sinasadya, nililigtas ko lang kami dahil may baril silang inilabas. Nanginginig ako, officer. Natatakot ako para sa buhay ko. Ayokong mabaril. Naintindihan ko. Paano ito nangyari? Bakit may... Kasi dumaan kami sa drive-thru dahil nag-order kami sa Taco Bell. Oo, mobile order. Oo. At tumawag kami para siguraduhin na nandun na. Tapos, sinasabi nila na wala raw doon. Kaya dumaan kami sa drive-thru at binibigyan nila kami ng problema tungkol doon. Alam mo yun, parang ang sungit nila sa amin. Kaya ako, nainis ako. Nasabi ko, bahala kayo dyan. Kaya dumaan ako sa drive-thru. Lumabas sila at naghihintay sa amin nakatayo. Kaya huminto ako at tinanong, anong nangyayari? Anong meron? At ako, bumaba ako, parang maayos naman, parang nakatayo lang, parang anong meron. Tapos, yung isang lalaki, umikot sa kanto. Naglakad ako papunta ron, halos tumatakbo para makita ginagawa niya. Tumakbo siya sa kulay abong kotse. Yang Yasuo. Oo, yung asul sa tapat ng Taco Bell, si Branch Ghost, may kinuha mula sa kotse. At ganito siya, nakayuko. Ganito, sa likod ng pinto niya.
parang nakaturo. Sige. Sige. Kaya doon ko parang binilisan. Sige, umupo ka lang dito. Dito ka lang muna. May isa pang pulis na kausap ang kaibigan ni Jonathan na handa at gustong ikwento ang lahat sa mga pulis. Wala kaming kinalaman dito. Sinabihan lang namin si John na huwag bumaba ng kotse. Sige. Sinabihan namin siya na mag-relax. Kasi ganito talagang nangyayari. Mag-order sa app ng Taco Bell. At sa kung anong dahilan, siguro hindi ito lumabas sa screen nila. John, sabi ko, dumaan ka sa drive-thru at subukan mong ipakita yung cash app at resibo na pumasok sa phone mo kung may magagawa sila. At baka nagkamali lang talaga. At pagkatapos, sinabi nila, Wala na tayong magagawa. Sabi ko, John, hindi yan sulit, $30 lang. Tapos nagsimula siya magsalita ng napakalakas sa kanila. sabi ko, hindi sulit yan pare. Nagpakita ng masamang ugali yung lalaki kay John. Tapos sinabi ni Chad, hintayin mo kami sa harap at lumabas sila ng pinto. tapos sabi niya, sinabihan ko siyang tumigil. Hindi ko makokontrol ang mga ginagawa niya. Hinila niya siya. May isa pang pulis na kasama si Jana, girlfriend ni Jonathan. Sabi niya, si Jonathan ang nagmaneho ng kotse niya at sa tila pagmamadaling tumakas na idaan niya ito sa hindi bababa sa isang bangketa. Tumatawag si Jana sa nanay niya, nakiusap na pumunta sa Taco Bell. Tama lang. Tulungan mo ako! Tulong! Kumusta? Anong pangalan mo? Me, Bes, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Jen. At ito ang aking kotse! Kayang bang huminga? Kailangan mo ng ambulansya? Panig ka! Panig ka! hindi ko kaya. Hindi. Pumunta ka na lang dito, Gwen. Hindi ako makapaniwala na bumalik tayo. Hindi. Manatili ka na lang dito ngayon. Hindi, kasi sa tingin ko, alam ko kung ano usapan nila. Hindi ko alam ang nangyayari, pero pwede kitang tulungan. Ano to? Tapos na, pwede mo ba siyang tawagan ulit para sa akin? At sabi ko, tumawag ka sa 911. Tinawagan mo ang 911. Sabi ko sa'yo. Pasensya na. Ano mo ulit ang pangalan mo? Hindi mo sinabi. Sinabi ng ilang empleyado ng restaurant sa pulis na pinaghihinalaan nilang sina Jonathan at mga kaibigan niya ay gumagawa ng modus para makalibre ng pagkain. Pero agad lumala ang sitwasyon. Gusto mo bang ikwento sa akin kung ano nangyari? Oo, dumating sila kanina. Sabi nila, ako raw nagbigay ng unang order niya. Binigay ko sa kanya ang unang order niya. Binigay ko lahat. Humingi siya ng isa pang order. Wala yan sa computer ko. Eh kapag naglagay ka ng mobile order, Bantayan mo si Johnny. Itong sasakyan ng nagre-reklamo. ito ang kotse ko. Ooh. Boom, kaya siya bumalik. Inaalagaan namin ng mga customer. Ooh. Napansin ng kasama ko na may isa pang sasakyan doon. Sabi ko, Nandito sila mismo. Kaya nung dumating siya, sabi niya, Oy, nagsibulang magwala tungkol sa order. Sabi namin, bro, tingnan mo, ang magagawa lang namin ay subukang hanapin ito para sa'yo. Nagsibula na siya magwala. narinig mo? Huwag. Sino? Driver, sa passenger seat. Anong ginawa ng driver? Anong tsura niya? Naalala mo? Pulang sweatpants. Pulang sweatpants. Puti, sige. At yung girlfriend niya, yung matabang babae sa passenger seat kasi nakabuka ang mga binti niya. Pulang sweatpants. Sinwipe niya kamay niya at tinag-usapan ng order. Sabi namin, ipakita sa phone kung nakalagay Queen Quishy. Pero Quishy lang nakalagay at ayaw niya ipakita. Kaya sinabi namin, hindi namin kailangan yung ugali mo. Ganito kasi yun. Itong mga taong to, sinusubukan lang nilang makalibre ng pagkain. Hindi. Kaya umaakto sila na parang maglalaro pa. Palagi natin pinagdadaanan to.
Kaya Parang kilala ko na siya. Kilala ko siya, kaya alam kong palagi siyang ganun. Oo, ganun siya. So anong nangyari sa inyo kaya kayo tumawag sa pulis? Anong nangyari? Sinusubukan niyang tawagan ng pulis. Sinusubukan niyang lumapit sa pinto. oo, parang sinusubukan niyang pumasok, parang mag-aakto siyang papasok. Kaya binuksan namin ang pinto, lumabas siya at bigla siyang may dalang kutsilyo. Kaya tinakbuhan ko siya. Ano ang itsura ng kutsilyo? Nagtatanong lang ako. Itim ang talim. Itim, sige. At yun ay yung lalaki na nakapulang sweatpants. Ang driver ng kotse. Sige, nakasuot siya ng pangtakbo, agad mo yung naalala. Oh, nangyari ng sobrang bilis. Hinugot niya ang kutsilyo. Tumakbo ako papunta sa kotse ko. Gusto mo bang magsampa ng kaso laban sa kanya? Kaya yun, sinusubukan lang niya makakuha ng libreng pagkain. Alam na namin kung anong plano niya. He started getting mad at us because we... Sinubukan namin. Ano ang sinabi niya nang inilabas ang kutsilyo? May sinabi ba siya or bigla lang inilabas ang kutsilyo? Oo. Para man gusto niya sabihin yun, pero basta na lang siyang naglabas ng kutsilyo. Nalaman ko, oo. Nang makita ko yun, tumakbo agad ako papunta sa kotse ko. Okay lang ba na kunin ko muna ang impormasyon mo? Unang pangalan mo, apelido, petsa ng kapanganakan, sir. Taga Connecticut ka ba? Sang lungsod ka galing? Salamat. Sigurado akong higit sa isang linya ang lalabas dito, kaya titingnan ko lang kung mas madali kitang mahanap. At saka, ano po ang pinakamainam na numero ng telepono para sa inyo, sir? 41. Uy mga pare. Hara na. Yan ang napapala mo. Yan ang napapala mo. Oo, sabi niya nakuha mo. Tingnan mo, sabi niya may naglabas ng baril sa kanya. Fla. Tapos, nagmaneho na siya palayo rito. Hindi. Umalis siya dahil ginawa niya yun, kaya iyan ang nangyari sa kanya. Nasa labas ako ng kotse. Yung isa pang customer, sabi nila, "Hoy!" At bigla siyang bumalik sa kotse niya. Bumalik siya agad sa kotse dahil may makatao dito at mutik nang mabangga ang BMW. Pagkatapos makausap ang lahat ng sangkot, nagsisimula ng buuin ng mga pulis ang buong pangyayari. Mas malinaw na ang larawan ng posibleng nangyari. Sabi niya yun. Pumunta siya rito para kunin yun. Pero sabi nila, wala kaming order para sa'yo. Sila. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Siguro isang malapit sa akin. At aalis na lang sila. Pagkatapos nilang umabante, yung susunod na grupo ay umatras. Tapos, umaba sila na parang mag-aaway na. At pagkatapos, sinabi ng bumaba ng kotse na nakita nilang pumasok ang empleyado ng Taco Bell sa kanilang sasakyan. May kinuha at agad bumalik. Bigla sila umalis na parang kidlat. Nadaanan pa ang bangketa. Kaya ako nag-park, sabi niya. Yun na halos. Yung mga to, pinahinto, nagsabi na may mobile order sila. Wala dito. Kaya pwede mo na lang ibigay yung pagkain. At inisip ng mga to na sinusubukan lang nilang makakuha ng libreng pagkain. Sabi nila palagi namin nararanasan yan. Kaya siguro totoo. Kung magsasabi man sila na totoo, hindi. Malamang iniisip nila, bahala na. Wala akong pakialam. Umalis ka na lang dito. Iniisip ko na pareho lang sinabi nila. Pumunta sila para sa order, wala naman, hindi lumabas. Tapos, Gawin mo rin habang... Pumunta sila sa Taco Bell at umorder, kasama ang 3 babae. Lahat sila pumasok at umorder ng pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sila. Mali ito. At yung mga tao sa Taco Bell ay parang alam namin ang laro. Nagkukunwari silang may mali para makakuha ng libreng pagkain mula sa amin. O parang ganun. Oo, at sabi nila, pakinggan nyo, ayaw namin ng ugali nyo, ayaw namin ng paraan nyo. Parang umalis na kayo dito. Pumuesto sila sa harap at nagpasya si Johnny na bumaba ng kotse, dala ang kutsilyo at lumapit sa pinto ng tahimik, walang ginawa. Pero sa tingin ko, may narinig silang may sumisigaw sa parking lot at humarurot silang paalis at nabangga nila yung island doon. Pagdating ko, iniulat nilang tinutukan sila ng baril ng mga tao sa Taco Bell. Sa palagay ko, siguro gusto lang nilang may masisi sa kanilang kakulangan o kapabayaan. At mukhang sinusuportahan ng surveillance video mula sa mga security camera ng Taco Bell ang teorya ng pulis. Ipinapakita sa footage ang sasakyan na minamaneho ni Jonathan na nakapwesto sa drive-thru window. Umalis ng sasakyan pero biglang umatras at muntik mabangga ang bagong dating na customer. Ayan sa ulat, mabilis na ipinarada ni Jonathan ang sasakyan sa harap ng tindahan kung saan nilapitan siya ng 2 empleyado. Pero paglabas si Jonathan ng sasakyan, sinasabing may hawak siyang kutsilyo. Tumakbo palayo ang mga empleyado sa ibang direksyon. At sinundan ni Jonathan ang isa na ilang metro bago siya bumalik sa sasakyan at umalis. Ooh! Ibig kong sabihin, pagkatapos kong mapanood ang video na yun, ibig kong sabihin, sa tingin ko, kailangan sumama sa atin si Johnny. Sa totoo lang, pati yung batang may brass knuckles, kailangan ding sumama.
At magiging kaso yun ang pagdadala ng mapanganib na sandata o mga sandata sa loob ng sasakyan. Dahil bawal din yon sa loob ng sasakyan. Pero pwede nating ayusin yon. Pero pwede mo bang hawakan ito sandali? Johnny, pabor naman, tumayo ka sandali. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Ayos lang ba yun? Hindi ka nasasaktan? Johnny, naglabas ka ng kutsilyo laban sa kanya at pagkatapos ay hinabol mo siya habang umaatras siya palayo sa'yo. Pagbalik mo sa opisina, isang baril. Pagbalik mo sa Heckford, Maaari kang mabigay ng totoong pahayag. Bumalik ka sa daan na to, kuya. Iwan mo ang kotse mo. Sige na, halos na. Sige, hindi ko itatapon ang mga gamit mo. Makakalaya na ba ako? Pausapin ko muna ang boss ko. Alam kong matagal ka na rin sa amin, Johnny. Kaya gusto ko lang sabihin. Ang bilis pa nilang gawin. Sabi niya magjo-jogging lang siya. Sabi nga ng boss ko, ayusin namin lahat ito. Ayon sa mga kaibigan ni Jonathan, sinabi raw nila sa pulis na itinapon ni Jonathan ang kutsilyo sa isang punto pero hindi niya alam kung saan. Ayon sa ulat ng pulis, sinabi rin ni Jonathan sa mga pulis na inilagay niya ito sa isang bag sa trunk ng kotse at natagpuan nila ito mismo kung saan niya sinabi. Inaresta rin ng mga pulis si Clifford Swartz dahil umano sa pagkakaroon ng kutsilyo na ang hawakan ay gawa sa brass knuckles na itinuturing na mapanganib na sandata at hindi pwedeng dalhin na parang ordinaryong kutsilyo. Habang iniimbestigahan, dumating ang nanay ni Jana at pinakalma siya. Bagamat di siya inaresto, gusto ng isang pulis tiyakin na alam ni Jana at ng kanyang nanay na pwede pa sanang lumala ang sitwasyon. Nagtataka lang ako, halimbawa kung ilalagay mo, sinusubukan mo. lokohin ang Taco Bell para makakuha ng pagkain mula rito. Okay, so sa madaling salita, pumunta ka dito para lokohin ng Taco Bell para makakuha ng pagkain. Sinasabi mo sa Taco Bell na may online order ka. Sabi ng Taco Bell, sige, ipakita mo sa amin ang patunay na may online order ka. Masaya namin gagawin ito para sa'yo. Gets ko na. Nagsimula silang magsalita. Tumalan siya at naglabas ng kutsilyo. Hinalikan ng empleyado at hinabol gamit ang kutsilyo. Alam din ng anak mong babae ang totoo at nangyari, pero pinapaikot-ikot din niya kami. Sige, pwede siyang maaresto kung gusto niya. Naiintindihan ko. Naku ako. Sinusubukan niyang hindi masira ang kanyang bakasyon, hindi... Naiintindihan ko yan, kinahalagahan ko yon. Pero ang ibig kong sabihin, malaking bagay din na natatakot siya. Sa tingin ko, hindi mo dapat sabihin sa kanya na kumalma dahil pwede rin siyang maaresto dito. Kasama siya sa nangyari. Sabi ko nga hindi kita pinipigilan, Diyos ko hindi. Ayoko gawin yon. Gusto ko lang masiguro handa ako kung sakaling hindi pwede. Hindi, ang ibig kong sabihin, pinapahirapan niya ang anak niyang babae dahil sa pagtakbo-takbo, dahil sa pagtingin-tingin, dahil sa pagsasabing sila ang pinakamahusay. Pumayag si Jana na magbigay ng pahayag sa mga pulis. Sinubukan pa niyang magmaneho, pero huminto at bumaba ng sasakyan. Sabi niya, may flat na gulong at nakalaylay ang bumper ng kotse ko. At na oras na yon, kayo ay paparating na. Sige. Sa tingin mo ba kung hindi na flat ang gulong ng kotse, tuloy-tuloy lang sana kayo sa pagmamaneho? O sa palagay mo, mapapansin mo pa rin yun? Oh, sigurado. So, sinasabi mo na disable ang kotse at hindi na siya nakapag-drive. Tama? Oo. Kasi kung gumagana pa ang kotse, siguradong umalis na siya. Sige. Sa pagitan ng pagdating natin at bago natin naiintindihan ang nangyayari, may sinabi o ginawa ba siya sa'yo? Sinubukan niyang lumapit at parang, hindi ko kasalanan to. Ganito, ganito, at ganito. Tapos, sinubukan pa niya akong idemanda. Sabi ko, hindi yan uubra. Parang, seryoso, talagang pumalpak ka. Oh. Sinimulan ko na siyang iwan at sinabihan na lumabas ng kotse. Sige, hindi yan halos. Check ko lang kung may mali. Babasahin ko ulit sa'yo at sabihin mo kung ayos na, okay?
Kinasuhan si Jonathan Jenkins ng pulisya dahil sa second-degree breach of peace, second-degree threatening, first-degree reckless endangerment at pagmamaneho ng walang lisensya. Batay sa talaan ng korte, napatunayang nagkasala si Jonathan sa pisikal na pagbabanta at paglabag sa probation. Hindi malinaw sa record ng korte kung nakulong siya. Mukhang hindi rin naisampang misdemeanor o felony na kaso laban kay Clifford Schwartz. Ayon sa isang empleyado, Taco Bell lang ito. Salamat sa pagsama sa episode. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa isa pang kaso.